Another one mga kapatid, sunod-sunod na talaga, 'di ba? Tulad na nga ng inaasahan natin dahil basa na natin ang galawan nila mga tol at na-predict na rin natin yung mga susunod na tagpo mula nung sila ay magpakawala ng flares sa Himpapawid mga tol after nang magkaroon tayo ng usapan na pabababain ng tensyon, pahuhupain, de-escalate mga tol. Pero ang sinasabi ngayon, dun lang daw yon sa may Ayungin Shoal pero hindi sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. At dahil nga doon mga tol, nagkaroon ng idea ang China. Ay naman pala sa Ayungin Shoal lang, pahuhupain ng tensyon. Pero sa ibang bahagi ng West Philippine Sea, manggugulo ulit tayo. At eto na nga mga tol, no, after sabihin ni Secretary Gibo Teodoro na magiging sunod-sunod na yan mga tol, naging sunod-sunod na nga talaga ang ginawang pangaharas ng China mga tol. At eto sa pinakabagong insidenteng nangyari, binangga mga tol, no, binangga ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng BFAR sa Escoda Shoal mga tol. At hindi lang 'yon mga tol, winater cannon na naman tayo. So ito ang ating panonoorin ngayon at bibigyan natin 'to ng reaction, video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pwede ka na magbigay ng opinion mo at reaction mo mga tol sa comment section sa ibaba. So ang balitang to ay mula sa PTV Philippines mga tol. So sama-sama natin tong panoorin. Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Magandang gabi Pilipinas, bayan! Panibagong harassment ang naranasan ng tropa ng Pilipinas mula sa China Coast Guard ng banggain at bombahin pa ng tubig ang BRP Dato Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Escoda Shoal. BFAR to barko ng BFAR to. Papunta ata to sa sa Teresa Magbanwa mga tol na bantay sarado ngayon ng mga barko ng China. Napapalibutan nila yon mga tol kasi nga ang gusto nila alisin na yon yung BRP Teresa Magbanwa dol kasi nga naunsiyame yung plano nila mga tol. Dapat yan, matagal na nilang nasisimulan yan yung pagre-reclaim ng island dyan. Kaso nga nalaman natin, kaya nag-deploy dyan ng BRP Teresa Magbanwa, naunsiyame yung plano nila kaya ngayon pinipilit nilang alisin natin. At hanggang hindi natin inaalis mga tol, hindi sila titigil sa panggigipit sa atin at sa pangaharas sa atin. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues, live. Tayo naman, Ryan. hindi pumapalag. Dominic, 8 laban sa 1. Ganyan nga yung naging eksena kanina dyan sa bahagi ng Escoda Shoal dahil 8 barko ng China ang gumitgit sa barko ng BFAR na BRP Dato Sanday. Hindi lang... Diba? Overkill, diba? Biruin mo, BFAR yun mga tol. Hindi warship, hindi PCG. Oh. Pero 8 barko mga tol ang gumitgit sa kanila. Isa lang ang pinapakita ng China di ba? Malakas kami kumpara sa inyo, di ba? Tigilan niyo na yung paglabag sa mga kagustuhan namin. Masyado kaming malakas para sa inyo. Yun ang mensahe nila mga tol. Tingnan mo, isang barko pinagtulungan ng 8. Grabe, di ba? Gumitgit kundi binangga at tinira din ng water cannon. Sa kabuuan na Dominic, basay sa ating nakuhang impormasyon, 5 magkakasunod na intentional na pagbangga ang naitala at hindi pa mabilang na water cannon dahilan yan para masira yung ilang kagamitan ng barko. Oh, sasabihin na naman ng China, Pilipinas ang bumangga sa amin. Naunahan na sila ng video natin mga tol. Kaya ang sasabihin na lang nila mga tol, ano tawag dito? Yung lagi nilang sinasabi, ayon sa batas at naaayon daw countermeasures yung mga ginawa nila. Ganun yung sasabihin nila mga tol. Eto, bago natin ituloy panoorin natin to mga tol, yung actual video ng pagbangga nila. Eto. Ayan. Ayan. 21551 yan yung barko ng China. Kita nyo kung paano tayo dinidikitan mga tol Oh, yan kinabig. Kitang-kita mga tol. Ngayon sasabihin ba ng China na Pilipinas ang bumangga sa kanila? Kalokohan na yan. Kitang-kita nyo mga tol meron tayong rules dito sa dagat, no, yung anti-collision mga tol.
Nilabag ng China yon. Kitang-kita nyo mga tol ha. O yan ha, panoorin ulit natin. O yan o. Kinabig nila pa kanan. Yan ba yung gusto ng kapayapaan? Yan ba? Yan ba yung hindi nagdudulot ng tensyon? Sila ba yung para sa peace and stability ng region? O, di ba? O mga pro-China dyan, o paano nyo ipagtatanggol yan? Kitang-kita yung ginawa. Ano nila sa mission? Baka maklasa tayo! Kung sila nakapunta sa mission natin. Nakabantay ko. See? Kitang-kita yung ginawa mga tol, di ba? Tuloy natin tong balita. Ng Pilipinas. Muli na namang nagpang-abot ang barko ng Pilipinas at mga barko ng China sa isinagawang resupply mission ngayong araw sa Escoda Shoal. Dinikitan at pilit na ginitgit ng Chinese Coast Guard na may bow number 21555 ang barko ng BIFAR na BRP Dato Sanday. Sa videong ito, makikita kung dumidikit paano sila, hinabol at binangga ang barko ng Pilipinas. Makikita din sa Alam mo yun, kinakat nila, uunahan nila, bibilisan nila yung takbo, uunahan nila, sabay kakabigin nila, ikakat nila mga tol. Tapos sasabihin nila, yung Pilipinas ang dire-diretso at bumangga sa kanila. Kalokohan talaga, ang lakas nila magsinungaling. video na hindi lang isa ang umahabol sa barko ng BIFAR. Pilit na kinakahon ang BRP Dato Sanday para mapigilan na makapasok sa kanilang destinasyon. 5 beses binangga ang barko ng Pilipinas. 5? Kabilang pa sa bumangga sa barko ng BIFAR ang CCG na may bow number 21551 na siyang bumangga sa barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay kung saan nagtamo ito ng malaking butas. Tumutulong din ang ilang Chinese militia vessels sa paggitgit sa barko ng BIFAR. Nangyari ito 10 nautical miles mula sa Escoda Shoal. This is our territory. Sinisigaw ng mga natin, tripulante. Makailang beses mang sigawan ng mga sakay ng barko ang mga tauhan ng CCG. Tila, pipi at mga bingi ang mga ito. Hindi nila naiintindihan kasi yun. Hindi nila naiintindihan yun. Nagsasalita lang sila ng English kapag may binabasa sila. Pero pag wala, hindi nila naiintindihan yun. Hanggang sa tuluyan ng dumikit at nabangga ang barko ng Pilipinas. Oo, for peace. For peace and stability. Ang sigaw lagi nitong China. O, tingnan nyo ginagawa. Sarap talagang pagtitirahin, no? Dapat sa mga barko natin, meron tayong mga spike, no? Yung para tipong, sige, dumikit ka. Dumikit ka para malaman mo. Matapos ang makailang beses na pagbangga, binomba din sila ng water cannon. Ay, hindi pa nakontento sa pagbangga, may water cannon pa. Sa mga kuhang ito, kita kung paano nasapol ang barko ng Pilipinas. Matapos ang pangaharas ng mga barko ng China, nasira ang ilang kagamitan ng barko. Kabilang na dito ang internet connection ng barko. Karamihan kasi sa mga tira ng CCG ng water cannon ay sa itaas na bahagi ng barko kung saan naroroon ang navigational equipment ng BRP Dato Sanday. Yun talaga yung titirahin nila. Yun talaga. Para nga hindi ka na makatawag pa ng resback o ng response. Titirahin nila yun. Matatandaan kahapon, hindi rin naging madali ang isinagawang resupply mission ng BRP Dato Rumapenet. Hindi na lang kasi CCG ang nagbantay sa bawat galaw ng barko ng BIFAR, kundi ang kanilang barkong pandigma. Hindi man nagsagawa ng dangerous maneuvers, paulit-ulit naman na itinataboy ang barko ng Pilipinas na tila ba may halong pagbabanta. Ganyan na ginagawa nila sa atin kasi ganyan din yung nararanasan nila kapag sila naman ay pupunta sa mga malalakas na bansa. Like for example, Japan. Pag pumupunta sila doon mga tol, kahit yung warship nila tameme, di umubra. Wala naman tayong pantapat sa kanila eh. Hanggang sa ano lang tayo, presscon. At saka sasabihin natin, tama lang yung ginagawa natin. Huwag na natin silang patulan, huwag na natin silang sabayan, huwag na natin silang tapatan. Dito lang tayo sa diplomatic protest. Kasi malamang sa malamang, yun na naman din ang gagawin natin eh.
Hayaan na natin sila do'n mga tol, hayaan na natin sila. Wala, hanggang talagang komento at reaksyon lang tayo. Naiinis sa mga ginagawa ng China pero wala rin naman tayong magagawa mga tol, eh. Nasa gobyerno 'yan. Philippine ship 3007. This is Chinese Navy warship. China has indisputable sovereignty over Nansha Island. China has an indisputable sovereignty, o 'di ba? Kahit ang UNCLOS walang magagawa dun sa indisputable nila. Indisputable nga, eh, 'di ba? O kahit yung ano, kahit yung UNCLOS, kahit yung international law at kahit ang arbitral award, walang magagawa dun dahil sila ang pinakamakapangyarihan. And its adjacent waters, including Houtengjiao. You have entered the Houtengjiao's nearby waters of South China Sea without China's approval. Leave immediately. Dominic, para na rin sa kaligtasan ng mga barko ng BRP Dato Sanday, maging yung mga mamamahayag na lulan ng barko ng BIFAR ay minabuti na muna ng mission commander at ng kapitan ng barko na hindi ituloy ang misyon, yung resupply mission para sa mga mangingisda dyan sa Sabina or Escoda Shoal. Sa ngayon ay naglalagay Mission failed. na pabalik ng Port of Kapinpin ang barko ng BRP Sanday at kabilang doon sa mga nasira, Dominic, doon sa barko batay sa impormasyon na paunang naibigay sa atin ay yung Automatic Identification System or yung AIS ng barko. Nasira din, Dominic, yung kanilang searchlight, port and starboard nav light, yung kanilang anchor light, masthead light, VSAT at yung kanilang radar scanner. Daming gastos na naman ng gobyerno yan. Sasabihin natin, pababayaran sa China. Ang tanong, babayaran ba ng China yan? Hindi. Gastos ng gobyerno yan. Pero nilinaw ng kapitan Gastos ng Pilipinas. ng barko, Dominic, at yung mga crew ng barko na yung mga nasirang mga kagamitan ng barko ay hindi naman makakapekto doon sa kanilang gagawing paglalayag pabalik. Yeah, hindi naman makakapekto sa gagawin nilang paglalayag. Pero may mga nasirang equipment na kailangan nilang ayusin, kumpunihin o palitan para sa mga susunod magamit nila yung function nun. Kasi hindi naman yun ikakabit kung wala namang halaga, di ba? Tulad ng identification nila o para hindi na nila kailangan lumapit pa dun sa barko malalaman na agad nila kung anong uri, kung anong klase ng barko yung madedetect ng radar nila, di ba? Yung searchlight nila o yung ilaw nila dun, wala na rin. Sa bahagi ng Bataan. Dominic. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa pinakapanibagong pangaharas na naman ng China? Kitang-kita nyo mga tol, malinaw nakuha ng kamera mga tol kung sino talaga ang bumangga. Kita nyo, sabay na ganon mga tol kumabig yung China pa kanan kaya bumangga sa atin. Sasabihin na naman nila tayo bumangga sa kanila, di ba? Napakasinungaling talaga ng mga Chekwang yan. Anyway, comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.